Kumusta po? Welcome po muli sa truegreatfilipinofood.com. Ngayon po magluluto naman tayo ng ginataang tulingan. Napakasarap po nito. Ito ang ating mga ingredients. Meron po ako rito fresh tuna or tulingan. Mamaya po dilinisin ko lang siya, i-slice ko. Tapos kailangan din natin ng coconut milk. Ang gamit ko po rito yung powder lang. Tapos po, nagpakul po ako ng tubig, diluted ko siya. Kung meron po kayong fresh na coconut milk, mas mainam po yun. Bok choy or pechay, long beans, pumpkins, ginger, vinegar, fish sauce, garlic, long green chili or Thai chili, siling pansigang, onion, gagamit din tayo rito ng ground black pepper, salt, at cooking oil. So mag-start na po ako maglinis ng aking tulingan. So ayan po, nakikita po ninyo na malinis na yung ating tuna or tulingan, nakat na rin siya. Ang una po natin gagawin, maglalagay tayo ng asin. Paminta. Sisison lang natin siya para po may lasa po siya pagka pinirito natin. Ganun din po sa kabila. Tapos po maglalagay tayo ng konting suka. Maghihintay lang tayo ng mga 10 minutes bago po natin siya iprito. So nagpapainit na po ako ng mantika sa aking pan. Pupunta na tayo ngayon sa ating first stage, ang pagpiprito ng tulingan. Kailangan po nasa medium heat lang kayo, hindi po natin siya i-overfry. So babalik-tarin ko na po siya. Kailangan lang po 3 minutes on both side. Hindi po natin siya i-overfry. So ayan po, nilagay ko na rin yung ulo at buntot. Pagkatapos po nito, mag-start na tayo mag-isa. Sa ibang estilo naman po ng pagluluto ng ginataan na tulingan o kahit na anong ginataang isda, pwede rin po ninyong hindi iprito yung isda, pwedeng rekta na kagad. Sa akin po, ang intention ko rito para hindi po kasi siya madaling madurog kapag hinahango sa kaldero o sa lutuan. Okay po, mag-i-start na tayo mag-isa. Gumamit po ako ng ibang lutuan. Ang gagawin po natin, yung mantika na pinagprituhan, babawas tayo. Kasi po may lasa po siya ng isda doon. Tapos maglalagay na tayo ng luya. Hihintayin lang natin sandaling pumula yung ating luya. Tapos po, i-add na po natin yung ating bawang. So ayan, okay na po yung ating luya. Bawang naman, sasabay na rin natin yung ating pumpkins or kalabasa dahil matigas po siya. So gigisahin ko lang siya siguro ng mga 2 minutes. Tapos po maglalagay na tayo ng konting tubig lang para po totally na lumambot yung ating kalabasa. Mag-a-add po ako ng tubig.
So, lulutuin lang natin siya ng mga 3 minutes. Once na malambot na po yung ating kalabasa, i-add na po natin yung ating tulingan. Ayan po, half cook na po yung ating kalabasa. Ilalagay na po natin yung ating isda. Ilatag lang natin na mabuti. Tapos po, maglalagay na tayo ng vinegar or suka. Ang ating pong sitaw. Siling pangsigang. Sibuyas. Patis. At ang coconut milk. So, papakulo lang natin siya. Kailangan po ng medium heat ng mga 8 to 10 minutes. Tapos po panghuli yung ating pechay. Tanggalin ko na po yung takip. So, yan, malambot na po yung ating gulay. Ngayon naman maglalagay tayo ng konting asin. Easy lang kayo gawa ng kanina. Nung pinirito natin yung ating isda, meron na po siyang salt. Tapos nag-add pa tayo ng fish sauce. Paminta naman. So, ang panghuli po natin, lalagay ko na yung ating bok choy or pechay. Tapos po, lulutuin ko lang ulit siya ng mga 2 to 3 minutes. Once na medyo maluto na po yung ating pechay, pwede na po siyang serve. Ito na po ang ating finished product ng ginataang tulingan. Napakasarap po nito, lalo na sa mainit na kanin. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay!